Hi guys, good morning! It's Patty and welcome back to my YouTube channel. So this is the second week of my Vlogmas. It is Thursday today around 6 o'clock. Yes, very early ako today kasi meron akong appointment later in the afternoon around 2 o'clock. So dapat mga 12:30 or 12 alis na ako dito sa facility namin. Tapos susunduin ko si Jeff, siya yung magdadrive, pupunta kami sa Lions sa Wayne County. Yes, kasi nag-apply ako ng isa pang per diem job para if ever na hindi ako kailanganin dun sa isa kong per diem, meron akong reserve. 'Di ba? Ayan, so meron akong orientation mamaya and I am hoping and praying na sana mabait yung DOR doon tsaka yung mga makakasama ko na staff. So, ayun, medyo kinakabahan kasi 40 to 45 minutes away siya dito sa amin. So sabi ko kay Jeff, siya muna yung magdadrive para makikita ko yung mga daan, ma-familiarize ako. Tapos sa Saturday, which is yung first day ko, ako na yung magdadrive. Kasi syempre, hindi naman niya ako pwedeng antayin ng mga 7 hours. Sobrang mabubore siya. Kaya pipilitin ko na kayanin na makapag-drive ng ganong kalayo. So, natry ko naman na dati sa Sodas, pero kasama ko siya. So, this time, ako na lang mag-isa. At medyo scary siya kasi nagsusnow na. So, yung daan is slippery na. Kaya, kumusta naman kayo? Anong mga ganap natin this past few days? Sa totoo lang, wala. So, hindi ako nakapag-video mula Monday hanggang kahapon. Pagdating kasi ng Thursday tsaka Friday, iba yung energy ko kasi syempre patapos na yung work week. Kaya parang okay na okay ako ngayon. So, ayun lang. Pasok na tayo guys at nag-prepare ako ng breakfast ko. So, it's ano lang naman, simple lang. Orange juice, tapos tinapay, and then egg. Ayun. So, yun lang guys. And I hope that everyone will have a good day today. Hello guys! On our way to my orientation. So, sa Lions, New York siya located. So, Saturday, ako na lang mag-isa. Kaya, merong traffic light up. I'm trying to familiarize myself sa road. And so far, parang doable naman siya kasi parang mga 3 liko lang. Pero medyo mahaba yung biyahe. Nasa 45 minutes siya. Pero sa Saturday naman, wala naman masyadong sasakyan. Kaya parang caring-caring naman siya. So, short day lang ako. Nagpaalam ako dun sa boss ko. Pero hindi ko sinabi kung ano yung reason. Kasi, syempre, parang nakakahiya naman na mag-half day ka para sa isang mo pang work, diba? Pero, ang nakakaalam lang is yung mga mga kasama kong mga OT and nag-worry din sila kasi kanina sobrang lakas ng snow. Akala kasi nila ako yung magdadrive pero sinabi ko na I'll be with my husband na siya yung magdadrive. But anyway, medyo nag-worry din ako kanina kasi akala ko yung mga roads is slippery kasi nga lakas ng snow pero depende ata sa lugar. Dito sa area na dinadaanan namin ngayon, hindi siya ganun kalakas. Kaya medyo clear yung roads. Guys, good morning. Grabe. Hindi ko alam. First time ko na mag-drive ng 45 minutes na ako lang. And oh my God, big girl na ako. Nakarating ako ng safe dito. At hindi ko alam kung paano dahil tignan nyo ang sitwasyon. Grabe. Grabe yung patak ng snow. So, ito yung aking bagong per diem job. So, ito ay located sa Lions, New York. So, yes, malayo siya dito sa bahay. Pero, 3 liko lang naman. So, nagawa ko naman siya.
Pero grabe, bago pa lang ako umalis ng bahay, grabe na yung snow, kaya natatakot ako sa pag-uwi. Pero sana kayanin. At masaya ako na sobrang patient nung sasakyan na nasa likod ko. Siguro nag-iisip siya na bakit parang minsan bumibilis ako, tapos minsan bumabagal ako, ganyan. Pero never niya akong binusinahan. Tapos syempre, may mga times na parang napapansin ko na napupunta ako dun sa sa yellow line. Ay nako, it's a learning experience talaga itong pagdadrive, but I'm so happy na nakarating ako ng safe. Mamaya ipagpapray ko naman yung pag-uwi ko. So yeah, medyo na-late ako ng ilang minutes kasi 8:30 dapat. Pero I'm so thankful. Thank you, Lord. Denied mo ako. Okay, so meron lang akong 6 na pasyente ngayon. Hindi niya ako binigyan ng madami kasi syempre mangangapa pa ako sa first day. Pero ayun, sana by 11:30 or 12 tapos na ako para makauwi ako ng maaga. Okay, sige. Pag-pray niyo ako mamaya pag-uwi. Guys, natapos na ako. Ngayon uwi na ako. Mag-aalas 2 na. So, syempre dahil first day ko, medyo nahirapan ako sa pag-navigate sa facility. Medyo nakakalito siya. Hindi naman siya yung super malaki, pero ang dami kasi yung mga wings. So, kailangan ko siyang aralin pa. Pero, one good thing is mababait yung mga nakuha ko na residents today. Lahat naman sila ay nag-participate. Tapos, mababait din yung mga staff. So, alam kasi nila na bago pa lang ako. So, medyo nawawala-wala pa ako. Ginaid nila ako. And, yeah, ang ganda ng facility, pang mayaman. At saka, ito talaga yung parang nabivisualize ko ng mga nursing home dito sa US. So, katulad ng isa kong per diem job, maganda din siya. Tapos, 2 kami kanina. So, naabutan ako nung isa. Kasi dapat ako lang sa umaga. Tapos afternoon yung isa. Pero, yan, naabutan niya ako kasi nga ang bagal ko today. Pero hopefully, sa susunod na balik ko dito ay magiging mas mabilis na ako. So, dapat mga 12 tapos na ako kanina. Pero, yun nga. Ang tagal ko. So, ngayon, grabe yung snow. Pauwi na ako. At, nakayanan ko naman yung drive kanina. So, hopefully, makayanan ko din ngayon. Pero, hindi ko pala nasabi sa inyo. Medyo nawala-wala ako kanina. So, 2 beses ako na lumiko na hindi dapat. Tama ba? Yeah. Ay, hindi. Yung isa, mali talaga yung liko ko. Tapos yung isa, napunta ako dun sa lane na merong right only and dapat didiretso ako. Pero baka kasi mahuli ako kaya nag-right na lang ako. So, may Finger Lakes Mall yun eh. Tapos, umikot ako. Ayun. Tapos yung kanina naman, napaaga yung ikot ko. Yung pangalawang stoplight pa pala. So, napunta ako dun sa parang winery. So, inisip nung sigurong sasakyan sa likod ko, ang ginagawa nito? Kasi syempre, yun nga, trinay ko siya na i-park para magre-reverse na lang ako pabalik. But anyway, so uwi na ako guys kasi lumalakas yung snow. Hopefully, maging mabait ulit yung mga sasakyan sa likod ko at maging patient. Kasi meron pa rin yung sticker dun sa likod na please be patient kasi kunwari student driver lang ako pero yeah. Okay, let's go home guys. Hello again guys. Katatapos lang namin na mag-dinner. So, nakauwi ako. Actually, nakarating ako dito sa Auburn mga bandang magta 3 p.m. na. Kasi umalis ako sa facility ng mga 1:50. So, halos 1 oras na biyahe. Actually, dapat lang yun 45 minutes. Pero napatagal pa ako kasi medyo mabagal yung truck sa harapan. At musta yung drive ko nung pauwi? Okay naman. Thank you sa truck. Dahil hindi ako napapressure na magmabilis. Kaya yung mga sasakyan sa likod, wala silang choice kundi magantay kasi nga, merong truck sa harapan at bawal mag-overtake. Kaya, chill ako nung pauwi. Pero nararamdaman ko na napapagod na ako kasi tingin na ako ng tingin sa oras. So kapag tingin na ako ng tingin sa oras, nainip na ako niyan. Parang nababagalan na ako. Pero sabi ni Jeff, minomonitor niya yung phone niya kung nasaang banda na ako, ganyan. And nakita niya na parang ang bilis daw ng biyahe ko. Pero ako, medyo natagalan ako. Anyway, grabe yung
kain ko ng dinner. As in, sa sobrang gutom ko, hindi kasi ako nag-lunch guys. So, ang dala ko lang kanina is Pringles at saka hot cocoa. So, yun lang yung kinain ko buong araw dun sa facility. Wala din kasi silang cafeteria, sarado. Tsaka wala din naman akong time para kumain kasi yun nga, gusto ko nang matapos agad yung documentation at makauwi na. Kanina pala, bago ako pumasok, nasabi ko kay Jeff na daan kami sa Aldi's kasi bibili ako ng baon ko for next week. So, nawala na siya sa isip ko. Kaya pinasok ko na yung sakyan sa garage, ganyan. Sabi niya, akala ko pupunta tayo ng Aldi's. Edi, pumunta kami ng Aldi's. Tapos dumiretso na kami ng KFC kasi sobrang gutom ko, grabe. And siya din dahil yun nga, binabantayan niya kasi ako kung nasaan na ako. Kaya, hindi rin siya nakapagpahinga the whole day. Dahil yun nga, kinakabahan din siya kasi, syempre, first time ko na hindi ko siya kasama na malayuan na drive. Tapos, alam niya kasi na, na minsan kasera daw ako. Lagi niya ako sinasabihan, nire-remind na wag masyadong mabilis. Kasi, lalo na ngayon kasi nagsusnow. So, kumusta naman yung naging experience ko dun sa aking part-time? Sa second na part-time job ko. Okay naman siya guys. Sobrang bait nila. Tapos, yung mga resident, they are friendly. Tapos, hindi sila mahirap na parang i-motivate to, to do the exercises, lalo na kasi it's Saturday, di ba? So, ayaw nilang minsan na nag-exercise kapag weekend kasi pahinga sila, ganyan. Tapos, ang homey nung facility, parang ang dami nilang mga Christmas decorations, ramdam mo na ano na talaga, Christmas na. And, wala lang, ang ganda lang ng vibe, kaya happy ako. Pero kung iisipin mo, yung 45 minutes na yon, tapos, though medyo malaki yung pay niya, ito yung pinakamalaki ang pay sa akin. Pero yun nga, matagal na biyahe, tapos yung gas din. So, kung iisipin mo, parang wala lang din. Hindi naman pera yung habol ko dito. Gusto ko lang din talaga ng experience. This part-time job has given me the opportunity na makapag-drive ng malayuan. Para, alam mo yun, mas mahasa tayo at malayo pa yung mararating natin. Di kung naramdaman ko na hindi ko na kaya, pagod na ako, pwede ko naman siyang bitawan or pwede kong gawin na once a month na lang, 'di ba? So sa ngayon, parang gusto ko muna siyang i-enjoy at dahil mabait naman yung parang welcome sa akin ng mga tao doon, tiyagain ko na, 'di ba? So, dahil pagod na ako, hindi ko na magagawa yung mga gusto kong gawin tonight. So, nagre-ready na ako guys for sleeping kasi tomorrow, another work day na naman, pero sa isa kong part-time job. So, tomorrow, evaluations naman. Sana hindi sumakit yung ulo ko kasi parang nararamdaman ko na, nagbabadya na yung migraine. Kasi naramdaman ko na siya kanina pauwi nung galing kami sa KFC. Pero sana maipahinga ko siya at di ako matuluyan bukas. Dahil gusto kong tapusin yung 5 evaluations. So, yun lang guys. Wala akong pasok ng Monday kaya excited ako. Magpapahinga lang ako. Wala munang ganap. Dahil Christmas naman na sa next week. Kaya, yun. Pahinga muna on Monday. So, good night guys. Kita-kits na lang ulit tomorrow. And pahinga tayo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Holidays and cheer. But now I got my eye set on you. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. 'Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but Guys, I'm gonna pop this inside the oven. Binili namin tong ready-made na pizza sa Aldi's. So, itong malaking pizza na to is worth $7 to $8. Basta, somewhere there. Tapos, instead of bibili kami ng pizza sa Domino's or sa Little Caesars na worth $20 or more than $20 pag ganito malaking pizza, sa Aldi's na lang. So, ibibake na nga lang pero mas mura siya. Tapos, kalasa lang din naman niya yung mga pizza na yun. So, yun, nanonood ako ng movie Cheaper by the Dozen too. Yan siya guys. It looks super yummy. Kalasa lang din siya ng mga binibili natin or namin na pizza. Guys, nakaligo, nakabihis at andito na kami sa Dollar Tree. Punta kaming Dollar Tree at saka sa Five Below, bibili kami ng regalo para sa mga residents na favorites ko. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano mga bibigay ko sa kanila. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful. Hi guys! Nakauwi na kami. So, mga 2 hours din kami na nawala dahil nagpa-car wash pa kami. I mean, nag-car wash si Jet ng sasakyan.
So manual lang yung ginawa niya dahil gusto niya na ma-target talaga yung mga maduduming parts ng sasakyan. So, gutom na kami. Bumili kami ng donut sa Tops. Tapos, nagsaing na ako. Tapos, ang lunch namin for today is barbecue, pork barbecue. So, ito ay matagal ko nang nagawa, mga bandang August pa ata yun. Tapos, ini-store lang namin sa freezer para if ever gutom kami, tapos wala nang time para magluto, yun yung go-to na pagkain namin. Tapos gusto ko lang ipakita sa inyo guys, na gumawa ako ng sarili namin na chili oil. Remember na bumili kami ng mga sili dun sa Asian store. So, ito na siya. Diba? Laki niya guys. Malaki to na mason jar. So, mahilig kasi talaga ako sa maanghang. Though hindi palagi. Pero, kapag kunwari, masarap yung ulam, ganyan, masarap siya na partner. Dati nga kapag kumakain kami sa Chades or nag-order kami sa Chades, nilalagay ko yung chili oil dun sa mismong kanin or sa mismong fried rice. Tapos, ang sarap niya. And then, yun, nilalagay ko to sa sausawan. Tapos, papatakan ko din ng kalamansi. Yan. Sobrang excited ako kasi gutom na kami, guys. So, ito naman, guys, ay yung ginawa ko na alamang. So, nung ginawa ko to, tulog si Jeff. Kaya, hindi niya ako nag-guide kung ano yung tama na timpla. Kaya, napatamis siya ng sobra dahil, ang alat naman kasi, nung ginawa ko, ay nung binili namin na bagoong. So, to compensate yung saltiness niya, nilagyan ko ng madaming brown sugar. So, napadami naman. Kaya ngayon, medyo matamis siya. Pero, sabi ko kay Jeff, kung gusto naman niya na timplahan, pwede naman yun. So, medyo madami yung nagawa ko, guys. Pero, halos kalahati na yung nabawas kasi nagluto ako ng pinakbet nung nakaraan. So, yan na guys, yung aming pork barbecue. Medyo, yung sunog niya is okay lang kasi parang ganito naman yung itsura talaga. Char. Defensive. Di, okay lang yan. Kasi, for ano siya, for aesthetic purposes. Charot. So, yan. And then, ito yung ginawa ko na sausawan. Soy sauce, calamansi, and then, yung chili oil. Yan lang yung aming lunch. Hindi na ako nakagawa ng iba pang food. Dapat magpiprito pa ako ng lumpia, pero dahil sobrang gutom na kami, hindi na carry. So, kain muna kami, guys. So, dito tayo ngayon guys sa isa pang kwarto na nasa second floor for mga bisita tong kwarto na to. Pero since wala pa naman kaming mga bisita, ay hindi namin pa siya inaayos. At saka hindi ko alam kung ipapagamit pa namin itong kwarto na to, lalo na ngayong winter kasi walang heater dito sa taas. Kapag summer naman, wala din naman kaming aircon. Kaya siguro, kapag may mga bisita kami, doon na lang sila sa kwarto namin. Tapos kami ni Jeff, magsistay na lang kami doon sa office niya. Meron naman kaming dalawang dito, kutsyon. So, itong na to guys, itong kwarto na to, ginawa ko muna siya na patty space. Kung si Jeff, meron siyang man cave. Ako naman, meron akong sariling space. And I call it my happy place. Because this is where I usually get ready before I go to work. So, dito ako nagpapatuyo ng buhok. Tapos, naglalagay ng very light lang na makeup. So, nung sinilip to, nung landlord namin, tinanong niya si Jem, bakit ilang taon na ba yung wife mo? Sabi niya ganon. So, sabi niya kasi yung mga colors daw is parang pang teenager. Pero sa akin kasi, parang yung mga ganitong colors yung nagpapahappy sa akin. And I think this is really my personality. Ever since, guys, hindi talaga ako mahilig sa mga
dark colors. Pag mga gamit, ganyan, parang gusto ko yung mga nakaka-happy na colors and usually pink, light blue, mga ganon, purple, yellow. Basta yung mga vibrant na colors or mga pastel colors, gusto ko din siya. So, makikita nyo dito sa aking table, mahilig ako sa mga notebooks, guys. So, kung makikita nyo to, this is my 2025 journal. So, dahil tapos na ang 2025, bumili ako ng pang 2026. So, dati guys, nung nasa Pilipinas ako, mahilig ako na mag-journal. Dito, hindi ko na siya masyadong nagagawa dahil, ewan ko, pag-uwi kasi pagod na. Tapos, parang gusto ko manood na lang, magpahinga, ganyan. Nakalimutan ko na yung isa sa mga paborito ko na hobby and gusto ko siya na ibalik kasi sa totoo lang, parang it helps me din guys for my mental health. Everyday lang, 'di ba? Lalo na ngayon wala namang kaming kausap ni Jeff. Parang ang sarap lang na mailabas kung ano yung nararamdaman mo for that certain day. So, bumili ako ng journal. And actually, hindi naman talaga siya journal. Parang planner lang naman siya. Pero minsan ginagawa ko na din kasi siya na parang diary, ganyan. So, dahil tatlo yung work ko, parang maganda din na hindi ako nakakalimot sa schedule. So, dati madali lang kasi dalawa lang yung yung trabaho ko. Pero ngayon na tatlo, baka kasi maguluhan ako. Kaya maganda na nakasulat na yung schedule ko for that entire month. Iyon. And aside from that, bumili din ako ng calendar para nakikita ko siya everyday at hindi ko talaga siya makalimutan. Kung ano yung mga plans namin ni Jeff for the entire week or entire month. Tapos, kung saan ako magwo-work on a certain Saturday or Sunday, ganyan. So, ipopost ko siguro siya dito. And then, mahilig din kasi ako sa mga stickers. Ayan. Pakita ko lang guys yung mga kaartehan ko. So, yan. Kaya siguro ibabalik ko na yung pag-journal ko kasi sayang naman to kung hindi ko siya magagamit. So, ito, binili ko to siya sa Walmart, mga year 2023 pa, nakakahiya. So, every month siya, may January, February, March, ganyan. And mga stickers na cute. And then, lalo na to guys, ang cute-cute nito. Yan. So, binili ko naman to sa Amazon. So, mga stickers siya na pang aesthetic. So, pwede din siya for journals. Ayan, ang cute niya, no? Ayan. Ayun lang. Tapos, ito naman, magazine ni Taylor Swift. Hindi ako fan ni Taylor Swift, guys. Ewan ko, sabi lang ni Jeff bilhin ko. Di binili ko naman. Nakakaloka. Bakit ko siya sinunod? Hindi naman ako fan. Siguro gamitin ko na lang to kapag maggagawa ko ng vision board for 2026. Notebook ko, nung nagre-review ako sa local board sa Philippines. Dear Santa, tell me that you'll make it here in time. Yeah, this boy is on my mind. The number one thing on my wish list. Oh, Santa, tell me you know that I've been good. I put the lights up just for you. You're the only one who can make my dreams come true. I could see the end until he looked my way. I used to be blue, now I'm brand new, all wrapped up in red. I keep on dreaming of his face. He just melts my heart away. I'm all glittery 'cause he makes it feel like Christmas every day. Now the winter's here to stay.
ako ng mga regalo ko sa mga residents. So, kahit na gusto kong bilhan lahat ng mga residents ay hindi naman ako financially capable pa. So, simple lang siya guys, pero alam ko naman na ma-appreciate nila to. So, these are mga pajamas lang, t-shirt, at saka mostly mga medyas, no, na pang cozy, pang winter. Kasi mga lamigin kasi sila doon. So, pili lang guys yung nabigyan ko, mga nasa top 10 ko na mga paboritong mga residents.